I want the Filipino people to understand that Marcos Jr. administration is not just a pangat. Marcos Jr. is serious in silencing anybody. If they can kill Percy Lapid, if they can kidnap Tatay Digong, anybody is not safe. Yan, agree ako dyan mga kababayan po natin. No, kung nagawa nila kay Tatay Dico, how much more pa sa ating mga ordinaryong Pilipino na mapagtripan ng isang adik. If they can threaten generals, retired or active, people like me can easily be liquidated. Tignan nyo itong mga taong ito, mga kababayan. Tignan nyo po yung pinagagawa nila. Napaka-GAGO, mga kababayan. Talagang mapapamura ka po sa ginagawa nito ni Jun Abines. Alam mo, Jun Abines, ikaw, ilang beses ka nung naaresto dahil sa pagpapakalat mo ng fake news. Recently naaresto ka. Ngayon, nagpapabiktim ka habang nagkakalat ka ng fake news. Ano sinasabi mo na si PBBM may kinalaman? Ito po kasi yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya, mga kababayan. Si PBBM may kinalaman sa nangyari kay Percy Lapid. Yung po yung sinabi niya, pwede niyong balikan. Balikan niyo po yung video. Yung po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Napakawalang hiya niyo, napakawalang hiya mo naman. Marami po nakakapanood ng mga video ng mga yan, mga kababayan, at marami po naniniwala sa kanila. Anong sinasabi mo na si PBBM may kinalaman sa pagpapatumba kay Percy Lapid? Sino ba? Sino ba yung nagtatago ngayon? Sino ba yung may warrant of arrest? Sino yung nagtatago sa batas? At kaninong tauhan yon? Yung nalilink, no, na sinasabi di umano na may kinalaman sa pagpaslang kay Percy Lapid. Sino yon? At bakit siya nagtatago? At kaninong tauhan yon? Hindi naman tauhan ni PBBM yon. Hindi malapit kay PBBM yon. Tignan nyo, mga kababayan, napakawalang hiya po, napakasama. Simple lang yung video na yan. Maikse, no? Maiksing video, pero napakalaki po ng impact niyan. Pag pinanawalaan po, may mga naniwala na nga po. Kaya nga po, sinare nitong lalaking ito na nagre-react dahil siya mismo naniwala. Binibigyan niya ng reaksyon. Yan po isang malaking kasinungalingan. Tignan nyo, ang ginagawa niya, nagpapabiktim, nagpapaawa, nagkeso. Alam nyo, pinanood ko yung ibang video niya noon pa. Panahon pa nung una niyang pagkaka-aresto. Dahil sa ginawa niya kay General Torre. Mga video niyan, sa live niyan, umiiyak siya, nagpapaawa, nagkeso, ginigipit siya. Sa pagkakaunawa ko ay merong gustong ipatumba siya or ipaligpit siya, something like that, no? Yung po yung idea na ibinibigay niya sa mga tao. Appeal to emotion, nagpapaawa, gustong bigyan siya ng simpatya at suporta, paawa, pa-victim. Pero nagkakalat ng fake news, mga kababayan. Yan ang problema sa mga DDS. Magkakalat kayo ng fake news at kung ano-anong kasinungalingan, tapos pag inaresto kayo, sinampahan kayo ng kaso, pa-victim kayo. Pambihira naman, mga kababayan. Anong gagawin natin dito? Nagkalat ko ng kasinungalingan kay General Torre. Tapos anong ginawa mo? After mong maaresto or di umano'y sabi mo, na-raid yung bahay mo, nagngangawa ka, humaguluhol ka sa social media, nagpaawa ka. Kung ano-anong sinasabi mo na may banta sa buhay mo, yun yung pagkakaunawa ko sa sinasabi mo, na parang merong gustong tumapos sa'yo. Pero, ang tagal mo nang sinasabi yun, wala naman nangyari sa'yo. Hanggang ngayon, walang nangyayari sa'yo. Isinasama mo pa yung kaso ni Percy Lapid, ang kapal naman ng mukha mo. Matino si Percy Lapid, na vlogger. Hindi mo siya kagaya, wag mo siyang ihalin tulad sa'yo. At wag mong ibintang kay PBBM yung nangyari kay Percy Lapid. Ang kapal ng mukha mo sa parting yun, Jun Abines. Kaninong tauhan yung nalilink, yung sinasabi na may kinalaman sa nangyari kay Percy Lapid? At bakit siya nagtatago? Tauhan ba ni PBBM yun? Grabe, mga kababayan, binabaligtad. Nagsinungaling ka na nga, nagkalat ka na nga ng fake news, ngayon pinapanagot ka, kung ano-anong pagbibintang at pagsisinungaling na naman ang ginagawa mo. Habang nagpapabiktim ka, anong klaseng tao ka, Jun Abines? Nakakatawa ka, alam mo hindi ka nakakaawa, dapat hindi ka kaawaan. Napakasinungaling mo, dyan sa video niya, nagkalat ka ng kasinungalingan. Kaya yan ang napapala mo. Lagi ka na-aaresto. Sinasampahan ka ng kaso. Tapos lagi ka nagpapaawa. Grabe. Ay nako, ba't ganitong takbo ng utak ng mga to, mga kababayan, nakakagigil?
Nagkalat ka ng fake news natural, sasampahan ka ng kaso. Nung taong naapektuhan ng fake news mo, natural, aaksyonan ka. Ngayon, inaksyonan ka na, iiyak-iyak ka sa social media, pabiktim ka kung ano-anong tamang hinala ang ibinabahagi mo sa social media. Hindi ko alam kung nagpapaawa ka or what not. Pero asan yung proof mo na si PBBM may kinalaman kay Caper Silapid? At nasan ang proof mo na si PBBM or ang administrasyon na ito ay ginigipit ka? Nasaan ang proof mo dun sa mga fake news na ikinalat mo? Di ba wala? Ikinalat mo yung picture ni General Torre na nasa hospital kasi nungalingan yon. Tapos nung inaksyonan ka, ikaw ngayon ang biktima? Mga kababayan, siya ngayon ang biktima? Pambihira naman itong mga taong ito. Alam mo, I'm sorry to say pero para sa akin kayo yung problema ng bansang to. Kayo yung luklok ng mga problematic na politiko na may kung ano-anong kinasasangkotang katiwalian or kasalanan sa mga Pilipino. Kayo yung patuloy na nagluluklok at ngayon hindi nyo magawa yung gusto nyo. Hindi kayo nasa posisyon kung ano-anong fake news ang kinakalat nyo at nang kayo'y nahuli at inaksyonan, sinampahan ng kaso at inaresto, nagpapaawa naman kayo ngayon, nagpapabiktima kayo, nagpapabiktim kayo. Grabe mga kababayan, anong klaseng mga tao ito? Ito, ayan siya yan, naaresto po siya dahil sa, malalaman nyo naman po dyan pwede nyo puntahan yung wall niya. Siya mismo ang nag-share niyan, nakapublic po yan, no? Ibig sabihin, inaalaw niya na gamitin ito for public consumption. Binahagi pa niya mismo, nakapubliko. No? Yan po ang proof no na naaresto siya. At ang dami na nag-share niyan at hindi ka pa rin tumitigil ng pagpapakalat mo ng fake news. Nagsisinungaling ka pa din. Anong proof mo na may kinalaman si PBBM sa nangyari kay Caper Silapid? Alam mo ba yung impact niyan? Yung magiging resulta niyan sa mga tao, sa mga taong maniniwala sa iyo. May mga naniwala na sa iyo Ang daming nanonood sa iyo libo-libo. At ang daming nagbibigay sa iyo ng suporta at simpatya. Pambihira. Diyos ko, kung ako nakapanood ng video nito na hindi magpapakita sa akin ng proof, mamumura ko to. Dahil syempre, hindi ko papayagan ng sarili ko na suportahan siya, paniwalaan siya, kung hindi siya magpapakita ng proof. Wala, ganyan talaga yung kalakaran sa kanilang mga DDS Tignan mo, nasan ngayon si Michael Morillo alias Rene, pagkatapos niyang siraan si Senator Rizzo Ontiveros, nagpakita ba ng proof? Wala, naglaho. Hindi natin alam kung saan lupalop nagtatago. O nasan na ngayon yung Gutesa? Yung sinasabing nameki ng notaryo na witness na Marcoleta, asan na? Ganyan ba talaga kayo? Puro na lamang fake news at kasinungalingan ng panlaban nyo. Tapos ngayon, kapag kayo inaksyonan, pabiktim kayo. Nakakaumay, mga kababayan, nakakapagod. Ayoko sanang mag-react dito Ayoko sanang gawan to ng content dahil masama po yung pakiramdam ko at nilalagnat po ako. Hirap nga po ako makapagsalita. Pero kung hindi po natin ito susupilin or lalabanan, abay, patuloy po na maraming maniniwala sa mga yan kapag sila lamang po ang nakikita at hindi po nakikita yung ating paliwanag or paglaban sa kanilang kasinungalingan, mga kababayan. Sila po ang mamamayagpag yung narrative nila na pabor sa kanila dahil nagsisinungaling sila, yun lamang ang papaniwalaan ng mga tao kung hindi makikita ang ating paliwanag. Kaya sana po, ma-share nyo ito sa inyong mga GC or mga groups. I-share nyo po ang video natin. Huwag nyo pong i-download at i-re-upload sa ibang platform. Ang i-share nyo po yung link. I-share nyo po sa GC at sa mga group nyo. Nang sa ganun, kung may mga taong nakapanood ng video nito, ay mapaliwanagan natin at ating pong mabigyan ng ibang opinion or paliwanag, no? Para hindi siya paniwalaan. Wala naman po dapat paniwalaan sa kanya Ano pong papaniwalaan dyan? Wala naman siyang pinapakitang patunay. Wala namang korteng nagsasabi na si PBBM may kinalaman doon sa nangyari kay Capercy. So yun lamang po yung gusto natin gawin dito sa video na ito. Pinilit ko lang po talaga yung sarili ko na
gawa ng content ito dahil hindi po tama na payagan na lamang mamayagpag ang mga iyan. Matatalo na naman po ang taong bayan kapag sila po ang namayagpag at paniwalaan ng mga Pilipino. Huwag na tayong pumayag sa ganyang sistema, labanan po natin sila. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.